Good day, everyone. In this video, pag-usapan muna natin ang what God wants. This is part 2 of our random video. This time, I will discuss a narcissist attitude of pa-entitled. So, yun ang aking video for today. It's been a week. I've been off. So, I'm not really feeling well the previous day. So, I just decided to postpone my uploading of my videos. Anyways, we are here. So, the first 2 weeks of December, it's up to December 8th if everything goes well, or December 15th. From then, we are going to discuss what God wants in 2024. So, 4 videos ang dedicated for God wants in 2024. So, sa Facebook naman, God's wishes. So, yan na, magkaiba yan. Diniscuss ko na yung wishes at saka yung want. So, yung want, talagang gusto talagang i-impose na ng Lord sa mga Kristiyano. Yung wish, eto sana yung mga gagawin na niya sana, kaso, parang ayaw yata ng mga Kristiyano. So, yun naman yung sa Facebook. So first 2 weeks is going to be the honor thy mother and father, and the next one is going to be what God wishes for 2024. So that's it. That's for the additional things that I have to do. Now, let's get back to a narcissist attitude of pa-entitled. Let's pray. Lord, I just want to thank you, Lord, for the day that you have given to me. I just want to thank you for your mercy. I just want to thank you for your grace. I just want to thank you, Lord, for everything that you have given to us all the days of our life. Be our speaker. Be our guide as we traverse all along to this video. Salamat to Lord. In the mighty name of Jesus, I pray and we pray. Amen. Okay, so is this video going to be a hard one? Yes, it's on the tough side of things. So, is being entitled applies to all? It's been applied to all? Yes, lahat naman is merong sense of narcissism sa kanilang buhay because they wanted to be on the top of the game. They wanted to be on top of the race. This is The Survival of the Fittest by Charles Darwin. So, everyone has that own narcissistic behavior. Lahat naman daw, sabi ni Lord. So, nag-crawl in na ba to sa mga religions? Yes, probably. Even though Muslim is a religion of peace, the idea of narcissism is there through their leaders na they want to conquer different countries in the name of Allah. It has been also been in different religions like the Eastern mysticism, being the desire to being on top is what do they want? So they want that leader spot badly. So, but the thing is, sabi ni Lord, the one that really hits the hardest when it comes to being entitled is the Christian faith. Biruin nyo, mas humble pa yung mga satanista kaysa sa mga Kristiyano. Is this what are you saying? Yes.
Kasi yung mga satanista, kahit sabihin yung kalaban ng Panginoong Hesus yan, pero they know how to submit. Kasi kung hindi sila magpapasubmit sa kanilang Diyos, ay sila ay papatayin agad. Kita niyo na, mas alam nila kung saan sila lulugar. Yung mga satanista, alam nila saan sila lulugar. Yung mga Kristiyano, walang alam, hindi alam kung saan lulugar. So, does it apply to the churches? Of course! Marami dyan mga diba-dibahan. Sabi ng Lord, lumayas kayo sa simbahan ko, mga nagdidiba-diba kayo. Di naman kayo yung bida. Yung simbahan ko, hindi Jollibee. Sa Jollibee daw kasi, bida ang langhap sarap. Sa simbahan, hindi naman ikaw yung bida eh. Ako. So, paano yung pastor kung nagbibida-bida yung pastor? Palayasin niyo yun. Kung hindi nyo mapalayas, huwag nga magsimba dun. Bibida-bida eh. Paano kung daling kayo sa impyerno yan? Di bida-bida rin yung pastor sa impyerno. Okay, what are the characteristics of being entitled? O, sige. Baka malito kayo. Ayaw kasi ni Lord dun pa-entitled eh. Or yung one aspect of narcissism eh. Una sa lahat ito, malalaman nyo kung yung tao sige, simulan muna natin sa mga Christians, mga members lang ng simbahan. Sige. Kaya nga sabi ni Lord, mas gusto pa nga niya daw, nag-usap kami kanina, mas gusto pa nga niya kausap yung mga prostitute kaysa sa mga pastor, kaysa sa mga deacons ng simbahan. Mas ipokrito pa eh. Mas ipokrito pa yung mga matatagal na sa simbahan kaysa dun sa mga prostitute eh. At least yung mga prostitute, alam nilang masama ginagawa nila eh. I personally notice this. Sa Bible, naalala nyo ba yung mga yung sa John? Yung prostitute, gusto nang batuin, pero sabi ni Lord, sinong walang kasalanan siya bumato. Take note, si Lord Jesus hindi nagkakasala, walang kasalanan si Lord, pero hindi siya bumato. Sabi ni Lord, ako di bumato, wala akong kasalanan. Yung mga leader, yung mga matatagal sa simbahan, yun ang bumabato. Mga ipokrito. Mga nagbabait-baitan. Biray mo, sabi ni Lord, ang tagal-tagal na sa ministry. Diba pa rin? Bida-bida pa rin? Ayun, yung unang characteristic ng yung they want respect, they want this. Ako pastor ako dito ako dito. I deserve my respect, I deserve. Yung mga ganong aura, naku, layasan nyo yun. Taas ego nun. Sabi nila, pag namatay yung mga ganong pastor, tataasan din daw ni Satan yung ego nila sa kanila. Biray mo, nilagay ka lang dyan, and pa-entitled ka na dyan sa pwestong yan. Parang trabaho. Kunwari, ikaw manager, yung may-ari, nilagay ka manager, tapos ikaw, pa-entitled ka rin naman, di nabuisit din yung manager sa'yo. Di nabuisit din yung may-ari sa'yo. Ganun din. Pag masyado nang demanding yung leader, pag masyado nang demanding yung Christian, ay demand, ay wala. Yun na yun. Yun na yung simula nung pagiging entitled ng isang tao. Bakit sinabi ko na yung sa mga satanista, di nila magawa yun? Kasi pag nagganon sila, naku, patay, tapos agad sila dyan. Kasi kunwari, sa mga satanist, may mga witches, may mga hierarchy sila dyan. Pag ikaw, yumabang ka sa mas mataas sa'yo, naku, tapusin ka, patayin ka nila agad dyan, tingnan mo. Lahat ng disgrasya aabutin mo. Kasi wala naman silang patawad dyan eh. Kaya yung mga mas mababa, takot sila dyan. Sabi nila, pasako pa kayo, pag namatay din naman kayo. Di rin naman kayo ililigtas niyan. See?
So, may mga simbahan pa rin ba na talagang they really promote humility? Sabi ni Lord, almost gone. Starting the Industrial Revolution, it's almost gone. Wala na. Kaya nga sabi nila, nag-aantay na lang siya ng ano. Pero yung bait na nga ni Lord, no? Hindi pa niya tinutuloy yung mga darkness, 3 days darkness daw. Sabi sa akin ni Lord, sana 3 days lang. Parang iniisip ko, gawin kong 40. Or even the Lord pops up 150. Gawin ko kaya? Hindi ko pa ginagawa kasi naaawa na lang ako. Pero sabi rin, nasa sukdulan na raw siya, nauubusan na raw ng bait. Biruin mo, ang Diyos omnibenevolent, nawawalan na raw ng bait si Lord. Alam niya yung World War II na yan, naging gracious pa si Lord dyan. Yung mga susunod daw, hindi na raw ganun. Mabait pa si Lord kasi, yes, maraming namatay, maraming nawala, pero sabi daw ni Lord, wala pa raw yan sa katiting ng plano ni Satan. Biruin mo yung combine na World War I and II, wala pa raw yun sa World War III and IV. Okay, so saka ko na i-discuss yung mga plano sa Mars, sa Venus. Meron yun. Anyway, so punta tayo sa pagiging entitled. Pansin ko to sa mga sa mga nasa upper echelon na, dito nalalabas yung ganitong demeanor eh. Kaya nga, ito yung challenge ni Lord sa mga simbahan ng mga mayayaman. Meron talagang churches na dinesign ni Lord for the upper echelon people. Because sabi ni Lord, as long as I really wanted to combine the poor and the rich, they will not agree with a lot of things. They will not agree with their philosophies. Tapos, ang pinaka-reason doon, bakit dito talaga ini-encourage na pagsamahin yung mga mayaman sa mahirap? Ito, this is from the Lord. This is not from me. Mata-turn off yung mga mayayaman sa mahihirap. There is a sense of discrimination between the two. The richer people and the poorer people. May discrimination dyan. There's a push and pull effect. Yung mga mahihirap, they will try to act rich. Sabi ni Solomon, yung mga mayayaman nagpapanggap na mahirap. Yung mga mahihirap nagpapanggap na mayaman. So yung mga mahihirap, so they will dress up like a rich person. So makasabay sila dun sa mga mayayaman. Yung mga mayayaman naman, on the other hand, they try to conceal their wealth by wearing simple clothes. Baliktad. So dun pala may push and pull effect na. Pangalawa, ito yung talaga sabi nila na medyo turn off daw. Sabi nila, yung mga mahihirap, palaging uutangan yung mga mayayaman. Kaya nga, dinidiscourage ni Lord to, na pagsamahin talaga yung mga lower and upper echelon people. Hindi talaga niya ini-encourage kasi marami daw sa mga upper echelon people, mapapagod. I personally experienced this. Yung bigay ka ng bigay ng pera, tapos malaman mo lang naman parang sa wala lang naman din mapupunta. So, uutang, tapos hindi magbabayad. Naku, sabi ni Lord sa akin, ganun daw yung magiging senaryo. Kinikwento na sa akin yung mga scenarios na mangyayari daw. Uutang, tapos biglang hindi na magsisimba daw. Kunwari, si mahirap uutang daw ng 50,000, tapos pagkatapos ng mga 2 weeks, hindi na babalik sa ibang simbahan na raw. Sabi ni Lord sa akin, naku. Tapos, ang boxing. So, yun na nga. Ano ba yung kinalaman nitong mahirap at mayaman sa pagiging entitled, no? The Lord really doesn't like it because the rich people will be entitled on a deacon position. Kasi, ang reality kasi, yung mga deacon, it's not really raised up by the Lord. No! Yung deacon, ina-assign ng pastor kasi sila yung pwedeng mag-offer ng malaki.
Alam ni Lord eh. Deacon sila kasi marami nang binigay. Hindi naman talaga yung sinasabing talagang season, yung alam niyo, yung talagang season na talaga sa pananampalataya. They know everything already. No. Kaya nga sabi nila, dapat hiwalay kada class. Na middle class, hiwalay. Yung mga mayaman, hiwalay. Yung mga mahihirap, hiwalay. So, there will be parity in how do you do it. Ito hindi rin pwedeng, sasabi nila, hindi rin daw pwedeng pang mahirap na mindset yung pastor doon sa mga mayayamang simbahan. Kasi daw, mabilis daw matukso yung mga taong sanay sa, alam yun, sa mga lower echelon na simbahan. May mga pastor talaga na pang upper echelon. Kasi yung mga pastor na sa upper echelon, hindi sila tinatablan dapat ng pera. Hindi sila tinatablan ng bribe, tulad ni Joseph the Dreamer, di naman natukso kay Potiphar. Yung mga ganun ba? Like Solomon, he was not tempted by gold, he was not tempted by anything. Kaso nga lang, natukso pagdating sa babae. Ewan ko ba? Yan, sa susunod na video yan. Temptation. Yung mga mabilis matukso. Yan. Ako, ayaw din ni Lord yan. May passage nga sa James, ito sabi, God is not tempting you, hindi nanunukso ang Diyos. Yan, abangan nyo yan sa susunod kong series break. So, ang masakit niyan, ito pupunta na tayo sa mga leader, no? May mga leader ba raw na pa-entitled? Naku, halos lahat. Halos lahat ng denomination. For the mere fact na nag-establish ka ng denomination, there is a huge chance of entitlement. Bakit ka gagawa ng denomination? Christianity is only one. Isa lang naman ang libro ng Christianity, Biblia, ba't ang daming hermeneutic, sabi ni Lord? Isn't it? Denomination is formed not because of God's calling. Sabi ni Lord, denomination was really meant for the doctrine of man to be exalted. Kung ano yung doktrina ng taong yun, maluwalhati yung taong yun. Problema, ito, hindi kumpleto ang sakop ng mga ganung mga simbahan. Kaya sabi ni Lord, halos lahat ng sekta ng Christianity, kulang-kulang or bungi-bungi ang tinuturo. Kahit mag-systematic theology kayo, lahat ng area, soteriology, pneumatology, pero napansin ni Lord, bakit ganon? Bakit wala sa gifts? Bakit walang systematic study about sa gifts of the Holy Spirit? Love, joy, peace, wala. Ito pa. Missiology daw, pero wala namang ministry for prophets. Prophetic ministry, halos wala sabi nila sa akin. Dami. Ecclesiology, pag-aaral doon ng simbahan. Sobrang outdated na raw, sabi ni Lord. Yung small group na yan, sobrang ang tagal-tagal ko nang tinuturo yung small group na yan. Hindi nyo ma-master, hindi nyo makuha-kuha yung idea. Hindi nyo makuha yung principle. Ang masakit daw yan, sabi ni Lord, yung small group church daw, yung pastor, di pa raw kilala yung ibang tupa. Wow. Kunwari, 10 na lang ang tuturuan mo, di mo pa raw kilala. Masakit niyan, yung leader na small group, di rin daw nagdadasal. Masabi lang na pastor, may masabing may tupa ka lang, hahanip pa. Ano yung tinuturo mo? Yung guidelines nun sa simba, may guidelines nun na ginawa. Sabi ni Lord, ginawa niya yung 50 years ago, yung pa rin yung ituturo mo. Ay napakahusay. Tapos ikaw, maggagaling-galing ako. Ito, alam ko ituro to. Sabi ni Lord, talaga lang? Alam mo talaga?
O sige nga, paano ba sa pamuhay ito? Sabi nila, wala nang makasagot from there. Ay. Tapos, ito pa. Susunod. Yung tipong sila na raw yung main authority daw ng gospel. Ay, naku. Pagka sinabi na, this is the correct one. Alam mo yung pag pinopromote na ng pastor yung theology niya, ito yung the best way. Naku, patay tayo dyan. Sasabihin ng pastor, ito yung the best. Sasabihin, wag. Ano yung gusto nyo? Yung puro parinig o etong puro ganon-ganon, puro keme-keme, puro pinapakita yung pagmamahal daw ng Diyos. Pero, papapiliin kayo. Anong gusto nyo? Pagmamahal ng Diyos o ang galit ng Diyos? Sabi ni Lord, kung papiliin kaya kita, sa impyerno o sa second heaven, saan mo gustong pumunta pag namatay ka? Papipiliin mo pa yung tao. Siyempre, tupa mo yun. Siyempre, sa'yo pupunta yun. Aba. Pati ako natatawa sa sinasabi ni Lord, no? Papipiliin mo pa yung tupa mo. Siyempre, sa'yo yun. Sabi ni Lord, naku, lahat ng pastor, bungi-bungi turo. Yun na nga bakit kaya pa nagsisiba ako, bungi-bungi yung turo? Kung kulang-kulang. Yun na nga Hindi nyo nakuha yung simbahan, wala naman sa patalinuhan niya, wala naman sa pagalingan ng doktrina yan. The church is a hospital for the sick and for the fainted of heart saints. Ito yung gathering place ng mga Kristiyanong nangangailangan ng tulong. And yung mga taong makakatulong, that is your ministry to your church. That is the main reason why the church was created, to exalt God. Actually, hindi nga to exalt God Gagawa ka ng church to exalt God. Sabi ni Lord, that's the greatest hypocrisy. Ha? Di ba doon tayo to glorify God? Sabi ni Lord, heaven is my throne and the earth is my footstool. Biruin mo, sa mindset mo, you will glorify God. And sabi nga, ang linaw sa Isaiah, tapakan ko lang yung earth. Ang totoong trono ko, nasa langit. So, anong ka-glory-glory nun kung titingnan mo? The Lord has angels to glorify Him. Alam mo ba yung hinihingi ng Diyos sa tao? Alam mo ba kung bakit mas mataas yung tao sa anghel? In reality, mas malakas naman talaga, mas capable naman talaga yung angels to do things. Ang hinihingi na ng Diyos ito, mapagkumbabang puso. Yung puso na, Lord, ano na masunod? Lord, ano na ba yung mali? Lord, ano ba yung, kung nagkamali man ako, Lord, ano ba ang dapat natin gawin? Yun ang hinahanap ng Diyos. Biruin mo, man was meant to command angels even though man is theoretically weaker. Man is theoretically the weaker race, but the Lord decided that the man is going to be higher than the angels. Because the Lord commanded man to serve Him with all of his heart or her heart. Not to create things, because there are angels to create those things, but it is the role of man to serve Him with all of his heart and with all humility. That's all for this video. I'll see you next time. God bless.